Magandang araw po sa aming mga partner clients at sa mga kasamahan namin sa Light Microfinance. Ako po si Pastor Ray Masumbol ng Tagbilaran Branch, Bohol. Ang topic ng aralin natin for this month of April ay being efficient in our living. Maging mahusay sa lahat ng ginagawa. Mga minamahal namin na kasama sa gawain dito sa Light Microfinance, napakahalaga hindi lang tayo lumago sa ating pangkabuhayan o negosyo, kundi tayo ay nagbubunga din ng biyaya ng Diyos na may kasamang kaloob na gumalak habang tayo ay busy sa iba't ibang gawain natin sa buhay. Sa araw na ito, tatlong bagay ang kailangan natin maintindihan upang tayo ay ganap na magbunga ng may kabuluhan ang ating buhay. Ang verse na ating tutunghayan sa umagang ito ay nagbibigay ito sa atin ng strong motivation. Ito'y makikita sa Proverbs chapter 10 verse 4. Sabi po rito, lazy hands makes for poverty, but diligent hands bring wealth. Sa Tagalog po, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ano po ba ang tatlong bagay na sinasabi sa verse na ito? Unang-una, ang tamad ay nagpapahirap. Mayroon pong heartbreaking consequence of being lazy. Nagpapahirap ang katamaran. As individual, as a family, hindi ito nagbibigay sa tao ng magandang patutunguhan. Ang taong tamad ay niluluuban ng kahirapan. Makakaranas siya ng kawalan, paghihirap at matinding pangangailangan. Sa buhay ay marami tayong choices. Subalit, tugisin natin ang isang plano na lalong maglalayo sa atin sa kahirapan. Dapat motivated tayong gumawa, habulin natin ang makatulong para sa ikaginhawa sa ating sarili o sa ating pamilya. Yun po ang ating pipiliin at gawin at huwag hihinto when you're tired. Sabi po, only stops when you're done. We have to labor diligently. Do not despair, for all things are accomplished by diligence and labor. Ang pangalawa po, ang masipag ay nagpapayaman. Kapag ang isang tao ay masipag, meron po itong gantimpala sa buhay as a deserving good result. Maging maganda at kabutihan po ang patutunguhan, ang kasipagan ng isang tao. Ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang masipag na tao ay madaling makaabot sa kanyang ninanais na pangarap sa tulong ng Diyos. Nagkakaroon siya ng magandang pangyayari sa buhay kapag may kasipagan ang isang tao. Meron pong mga promotions, income promotions, or good and better opportunities na darating sa kanyang buhay. Ang nagpapayaman ng tao ay hindi nakabase sa anong kurso o diploma meron tayo. Tandaan po natin, mga minamahal na partner clients, that even God, our God, is a working God. Meron po siyang 6 days work, only 1 day of rest. Minsan ito ay kabaliktaran sa atin. Meron po tayong 6 days na walang ginagawa. Isang araw lang po tayo nagtatrabaho. Ang kasipagan ay makikita natin, ito pala isang magandang karakter. Bakit po? Dahil ito ay karakter ng ating Diyos na dapat nasa atin. Kaya we have to work hard and put our best effort sa ating mga ginagawa, for that ensures great reward. Sipag at tiyaga ang labanan sa pag-angat ng buhay. At ang pangatlo, idulog natin lagi kay Kristo ang mga plano. Ipagtitiwala
natin sa itaas ang lahat ng mga plano at ating mga ginagawa. Mga mahal naming partner clients, uugaliin natin na ikonsulta lagi sa Diyos ang mga plano upang maiwasan ang pagkabigo. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ang sabi po rito, "Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path straight." The Lord will bless His people who would always acknowledge Him in everything that He is doing. You know, God wants for man to have plans, but do not plan without God. Yun po ang sabi ni Apostle James. Siya po, hindi naman po ang ating Diyos ay galit or against kung mayroon po tang plano. Mayroon pong plano ang bawat isa sa atin. Kaya lang po, magplano tayo na kasama natin ang Diyos. So what are you planning to accomplish in your life and in your family? We have to hook your desires into diligence, kasipagan. Kaya sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, "Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going." So ngayong buhay pa tayo, gagamitin natin kung ano po ang ating mga ginagawa. Sabi po rito, do it with all your might. Do it well. Hook your diligence to God. Muli, ako po si Pastor Ray Masumbol. Salamat po sa inyong pakikinig at suporta sa Light Microfinance. At mag-iingat po tayong lahat lagi. God bless everyone.